Ang kasaysayan ng tatak na on-running ay isang salaysay ng inobasyon, estratehikong pagpuposisyon sa merkado at mabilis na pag-angat mula sa isang simpleng eksperimento tungo sa pagiging isa sa mga pinakamalaking puwersa sa industriya ng sapatos sa buong mundo. Ang kumpanya ay opisyal na itinatag noong Enero 2010 sa lungsod ng Zurich, Switzerland. Ang ideya sa likod ng mga sapatos ay nagmula kay Olivier Bernhard, isang dating profesional na atleta, 6 na beses na kampiyon sa Ironman at kilalang triathlete. Matapos magretiro sa profesional na palakasan, ninais ni Olivier na lumikha ng isang sapatos na magbibigay ng ganap na bagong pakiramdam sa pagtakbo. Ang kanyang pangunahing layunin ay bawasan ng sakit at bigat sa mga kasukasuan habang tumatakbo ng matagal. Upang simulan ang prototype, gumamit siya ng mga piraso ng hose ng tubig sa hardin. Idinikit niya ang mga pinutol na hose na ito sa ilalim ng sole, bahagi ng tradisyonal na sapatos upang magsilbing una na sumisip-sip ng lakas kapag tumatama ang paa sa lupa, ngunit mabilis ding nagbibigay ng puwersa sa muling pag-angat. Ang paunang eksperimento gamit ang hose ng tubig ay naging matagumpay sa pagbibigay ng kakaibang ginhawa. Dahil dito, nagpa siyang kanyang dalawang kaibigan na sina David Aleman at Kaspar Kopetti na sumama sa kanya upang gawing formal na kumpanya ang konsepto. Noong Enero 2010, ang tatlong magkakaibigang ito ay opisyal na nagtayo ng On AG sa Zurich. Isang buwan lamang matapos ang opisyal na pagkakatatag, partikular noong Pebrero 2010, ang kanilang unang pinakamalakas na prototype ay nanalo ng parangal na ISPO Brand New Award, na isang prestihiyosong pagkilala para sa mga bagong inobasyon sa larangan ng palakasan. Ang mga mananakbong na nakasubok sa unang yugto ay nagpahayag ng pakiramdam may tila tumatakbo sa ibabaw ng mga ulap. Noong Hulyo 2010, ang mga unang sapatos ng On ay pumasok na sa mga estante ng mga piling tindahan. Ang pangunahing nagmamay-ari ng On Running sa kasalukuyan ay mga pampublikong mamumuhunan, dahil ang kumpanya ay nakalista sa New York Stock Exchange sa ilalim ng ticker symbol na ONON simula noong Setyembre 2021. Gayunpaman, ang mga tagapagtatag na sina Olivier Bernhard, David Aleman at Kaspar Kopetti ay nananatiling may malaking kontrol at bahagi sa pamamahala ng kumpanya. Noong taong 2019, isang napakahalagang personalidad ang naging kasamang may-ari ng tatak. Ang sikat na Swiss tennis legend na si Roger Federer sumali sa kumpanya hindi lamang bilang isang endorser kundi bilang isang aktibong namumuhunan at kasamang may-ari. Ginamit ni Roger Federer ang kanyang malawak na karanasan sa palakasan upang makatulong sa pagbuo ng mga sapatos para sa tennis at pamumuhay na nagpataas ng husto sa antas ng prestihiyo ng kumpanya sa buong mundo. Ang pagsikat at pagpatok ng on-running sa pandaigdigang merkado ay hindi nagmula sa tsamba, kundi sa kombinasyon ng natatanging pisikal na anyo, teknolohikal na katangian at estratehikong marketing. Ang pinakaunang dahilan ay ang kanilang patented na teknolohiya na tinatawag na Cloud Tech. Ang Cloud Tech ay binubuo ng mga guwang na elemento sa ilalim ng sapatos na mukhang maliit na kahon o ulap. Kapag ang isang tao ay tumapak, ang mga ulap na ito ay pumuputok pababa upang sumipsip ng bigat. At kapag itinaas ang paa, ang mga ito ay nagsasara upang magbigay ng matatag at mabilis na tulak pasulong. Ang disenyong ito ay madaling makilala kahit mula sa malayo, na nagsilbing isang visual na marketing tool. Ang mga tao na nakakita ng kaibang solong bahagi ng sapatos ay agad na nagkakaroon ng interest na alamin kung anong tatak ito. Ayon sa opisyal na ulat at pagsusuri sa merkado, ang sapatos ay pumatok din dahil sa pagbabago ng kultura ng pananamit. Ang konsepto ng athleisure, kung saan ang mga kasuotang pang-atleta ay ginagamit sa trabaho at pamamasyal, ay lubos na nakatulong sa tatak. Noong panahon ng pandemya ng COVID-19, maraming taong nagsimulang magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan na nagdulot ng mataas na demand para sa mga sapatos na komportable ngunit presentable pa ring tignan. Ang on-running ay nakatugon sa pangailangan ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga sapatos na may malambot na unan sa paa ngunit may malinis at modernong estetika. Ang mga doktor, nurses, arkitekto at mga profesional na tumatayo ng matagal sa maghapon ay nagsimulang gumamit ng sapatos na ito na nagpalawak sa kanilang merkado palabas sa komunidad ng mga seryosong mananakbo. Ang estratehiya ng kumpanya sa pamamahagi at marketing ay isa ring malaking dahilan ng kanilang pag-unlad. Sa halip na gumastos agad sa malalaking patalasta sa telebisyon sa kanilang simula, ang on-running ay nakapagtulungan sa mga lokal na tindahan ng sapatos para sa pagtakbo at nagtatag ng mga lokal na run club. Ang ugnayang ito sa mga komunidad ay lumikha ng matapat na grupo ng mga mamimili na nagrekomenda ng sapatos sa pamamagitan ng word of mouth o personal na pototoo. Nang sumali si Roger Federer noong 2019, ang kumpanya ay nakakuha ng access sa mas malawak na premium na merkado. Ang paglulunsad ng mga pakikipagtulungan sa mga mamahaling tatak ng moda tulad ng Loewe ay nagpatibay sa posisyon ng On bilang isang premium at marangyang produkto.
hindi lamang bilang isang kagamitang pang sports. Ang ugnayang ito sa mataas na antas ng moda ay nag-akit sa mas batang henerasyon na naghahanap ng status symbol. Ang presyo ng mga sapatos ng On Running ay nagpapakita ng kanilang posisyon bilang isang premium na tatak sa merkado. Sa pangkalahatan, ang mga sapatos para sa pang-araw-araw na pagtakbo at pagsasanay ay nagkakahalaga mula $140 hanggang $180. Sa merkado ng Pilipinas, ang karaniwang presyo ng kanilang mga modelo ay naglalaro sa pagitan ng 8,500 hanggang 11,500 pesos. Ang halagang ito ay mas mataas kumpara sa mga batayang modelo ng ibang tradisyonal na tatak na nagpapatunay na ang kanilang target na mamimili ay ang mga taong may kakayahang gumastos na higit pa para sa teknolohiya at prestihiyo. Ang pinakasikat at pinakamabentang modelo ng tatak sa buong mundo ay ang On Cloud at ang mga sumunod na bersyon nito tulad ng On Cloud 5 at On Cloud 6. Ang modelong ito ay kilala sa pagkakaroon ng speed lacing system kung saan hindi na kailangang talian ng sapatos dahil gumagamit ito ng nababanat na PC. Ang Cloud ay naging paborito ng mga manlalakbay at ng mga taong on the go dahil madali itong isuot at hubarin habang nagbibigay ng magaan na pakiramdam. Bukod sa seryeng ito, ang On Cloud Monster ay isa rin sa mga pinakasikat na modelo para sa mga seryosong mananakbo. Ang Cloud Monster ay nagtataglay ng mas malaking cloud elements at makapal na unan sa solong bahagi na nagbibigay ng mataas na proteksyon laban sa impact at masiglang talbog sa bawat hakbang. Sa kabilang banda, ang pinakamahal na modelo ng On Running ay kadalasang nagmumula sa kanilang mga linya ng elite racing shoes at mga special na pakikipagtulungan sa mga mararangyang fashion house. Ang On Cloud Boom Strike at Cloud Boom Echo na mga sapatos na may carbon fiber plate para sa mga marathon racer ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $290 o nasa 17,000 pesos. Gayunpaman, ang presyong ito ay nahihigitan pa ng kanilang kolaborasyon sa Loewe tulad ng seryeng Loewe by On Cloud Tilt na nagkakahalaga ng hanggang $450 to $550 o humigit kumulang 26,000 pesos hanggang 32,000 pesos bawat pares. Ang mataas na halagang ito ay lubunsod ng limitadong produksyon at ang sining na marangyang disenyo mula sa Pransya at Espanya na isinama sa inhinyerang Swiss. Sa kabila ng mabilis na pagunlad, ang On Running ay hindi ligtas sa mga kontrobersiya. Ang isa sa mga pangunahing issue na madalas ibato sa tatak ay ang usapin ng presyo laban sa tibay ng produkto. Maraming mamimili at kritiko sa mga forum ng sapatos ang nagpapahayag na ang mga guwang nauna ng Cloud Tech ay may tendensiyang masira o mapunit ng mas mabilis kumpara sa mga solidong foam ng ibang tatak. May mga reklamo rin ang malalaking puwang sa ilalim ng sapatos ay madalas na nakakakuha ng nakakapagpaipit ng malilit na bato at putik kapag ginagamit sa labas na nagiging sanhi ng abala sa mga mananakbo. Ang isyong ito ay pinagsisikapan ng mga ayusin ng kumpanya sa pamamagitan ng paglalabas ng mga bagong teknolohiyang tulad ng Cloud Tech Phase, kung saan ang mga unan ay pinagsasama-sama na upang walang puwang na pwedeng pasukan ng bato. May mga kontrobersiya rin patungkol sa kanilang mga pagmamanupaktura, bagamat ang kumpanya ay maring nagpapakilala bilang isang tatak na may Swiss engineering. Ang bulto ng kanilang produksyon ay ginagawa sa mga pabrika ng mga umuunlad na bansa sa Asia tulad ng Vietnam. Ang kumpanya ay patuloy na sumasailalim sa pagsusuri ng mga organisasyon para sa karapatan ng mga manggagawa upang matiyak na ang kanilang mga subcontractor ay sumusunod sa makataong pamantayan ng pagpapatrabaho at tamang pasahod. Ang kalagayan ng On Running sa kasalukuyang merkado ng sapatos ay tinuturing na nasa pinakamataas na antas ng paglago. Ayon sa mga huling ulat, pinansyal para sa taong 2025 at unang bahagi ng 2026, ang kumpanya ay nakapagtala ng kasaysayan nang lumampas ang kanilang taon ng net sales sa 3 billion Swiss francs sa unang pagkakataon. Ang paglago ay umabot sa mahigit 96% na nagpapakita na napakalakas na pagtanggap ng mga mamimili sa bahaging ito ng mundo. Sa kasalukuyan, ang On Running ang pangatlo sa pinakamahalagang pampublikong tatak ng sapatos sa buong mundo, kasunod lamang ng mga higanteng Nike at Adidas. Hawak na ng kumpanya ang humigit kumulang 10% ng kabuuang pandaigdigang merkado ng sapatos para sa pagtakbo at patuloy nilang kinukuhang bahagi ng merkado na dati ay pagmamay-ari ng mga tradisyonal na kumpanya. Ang kanilang strategiya para sa taong 2026 ay nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang linya ng mga kasuotan o apparel at ang pag-akit sa mas maraming kabataan at kakaibang mamimili sa pamamagitan ng pagkuha sa sikat na aktres na si Zendaya bilang brand ambassador. Ang pagpapakita ng teknolohiyang light spray, isang automated na proseso kung saan ang itaas na bahagi ng sapatos ay direktang spray sa sole sa bahaging sole gamit ang robot ay nagpapakita na ang kumpanya ay patuloy na namumuhunan sa hinaharap ng produksyon. Ang inobasyong ito ay nagbabawas ng emisyon ng carbon dioxide at nagpapabilis sa paggawa na nagbibigay sa kanila ng bentahe sa usapin ng kalikasan at kahusayan. Ang kwento ng On Running ay nagpapakita ng matatag na pundasyon ng agham sa agham ng palakasan
Kapag isinama sa tamang pamamahala at makabagong disenyo ay kayang buwagin ang monopolyo ng mga dambuhalang kumpanya na naghahari ng maraming dekada. Mula sa simpleng paggupit ng hose ng tubig sa isang hardin sa Switzerland, ang tatak ay naging isang pandaigdigang simbolo ng kalusugan, moda at modernong pamumuhay. Sa kabila ng mga hamon sa tibay at mataas na presyo, ang patuloy na pagtaas ng kanilang benta at halaga sa merkado ay patunay na ang mamimili ay handang magbayad para sa kaginhawahan at prestihiyo. Ang kasalukuyang posisyon ng On Running ay nagpapatibay sa kanilang katayuan bilang isang permanenteng puwersa na patuloy na magdidikta sa direksyon ng industriya ng sapatos sa mga susunod pang taon.